niya. Dahil magkasama po kami nung mga nakaraang kongreso rin po. So nangingi ba silang suporta from user? From our group, yes. Si both SB and so Marami pa pong ibang nakikipag-usap rin po sa amin. But we are open sa lahat po ng mag-uusap. Basta ang criteria namin, unahin yung interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino. At independent Senate po ito. criteria din ba sir yung ibabasura yung impeachment? Or Hindi po namin pinag-uusapan yan. Hindi namin pinag-uusapan yan. Iba po ang Senado. Hindi nag-uusap po ng gano'n ang mga senador. Pero namin ko lang, so si Senator Soto and si SP naghingi na po na, kumbaga kinuusap na po kayo regarding Yes. Lahat naman po sila initially nakikipag-usap na rin po sa individually or as a group. so both sila naghingi ng support? Yes. Sir, paulit lang for soundbites yung Duterte Marcos reconciliation. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung Elder Duterte. At siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan noong nakaraang 6 na taon. Ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo. Ngunit pinadala po siya dun sa Hague. Kaya po, patuloy po akong nananawagan, nakikiusap, at ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan ni Tatay Digong, ang kanyang kalayaan. Importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali man merong pag-uusap, I cannot speak in behalf sa pamilya, no? But kung meron man po, bilang may personal position, may personal thought on this, importante rito yung sinseridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya nyo rin pong ipabalik rito sa lalong mabilis na panahon. Siya po ang dapat kausapin. Paano nyo kakausapin kung wala siya rito? Marami pong nangungulila, marami pong nalulungkot, mga kababayan nating Pilipino. Yan po ang pinaka-first step po para sa akin. Pauwiin mo na siya rito. Sir, so kung hindi siya papakuhin, tingin nyo hindi sincere yung reconciliation? Hindi ko po sasagutin yung tanong na yan. Ang importante muna, mapauwi siya rito. Pero saan yung possible na mabuhay yung hindi may posibilidad po ba? Hindi, I cannot speak behalf sa team o sa anumang panig. Ang akin lang rito bilang isang na kasama, isang naging tao rin po, naging staff po ni matagal na pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong. Naging kasama ko for the past 2 decades. Importante muna sa akin na makauwi siya rito. He is 80 years old na po. Diyan po mag-uumpisa lahat ang pagpapatawad. Alam nyo, kilala ko si Tatay Digong. Hindi siya yung taong vindictive eh. Kita nyo nung naging presidente siya. O wala naman siyang pinag-iinitan. Wala siyang inaaway, wala siyang pinag-iinitan. In fact, nung naging presidente siya, pinagbili niya sa amin nun. Sabi niya, kahit talo tayo dyan sa lugar na yan. Classic example. Yun pong Anguil Bridge. Naumpisahan yun sa previous administration. Umabot sa kanyang administration. Sinabi ng then governor doon, is Governor Tan, sabi niya, Sir, talo ka rito. Alam mo, sinabi niya sa amin, kahit talo ako dyan sa lugar na yan, presidente na ako, presidente ako ng buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat tayo, pantay-pantay. So, ibig sabihin, Pilipino tayo. Kaya, ganun din po ako. Ako, nagpapasalamat rin po ako sa mga kababayan natin. Luzon, Visayas, Mindanao, panalo-panalo po ako. Tapos ng eleksyon, panahon na po na magtrabaho tayo at magserbisyo po tayo. Inihalal po tayo rito. Inihalal tayo ng Pilipino. This is democracy. Pinili tayo ng Pilipino. Pagserbisyohan natin ang ating mga kababayan.
At yan, ganun po mamuno si dating Pangulong Duterte noon. Wala siyang pinipili. Ano man ang iyong rehiyon, ano man ang iyong religion, ano man ang iyong tribo, kung saan ka man nanggaling, mula Luzon, Visayas o Mindanao, para sa kanya Pilipino tayo. At yan po rin ang aking tinatandaan. Pinuuna ko interes ng bayan at interes po ng bawat Pilipino. Sir, ang Duterte family ba open to reconciliation? Ay, hindi ko po masagot yan. Sabi ko nga, I cannot speak in their behalf sa pamilya Duterte. Ang akin lang is more on my personal thought or my personal position po itong akin bilang kasama po at malapit kay dating Pangulong Duterte sa loob ng 2 dekada. So sir, since open siya to reconciliation, dapat ba ituloy pa yung impeachment trial against PBBM? Sabi ko nga, nandiyan na yung proseso. Kung wala namang ebidensya, edi wala para makapagtrabaho na po tayo. So, tingnan natin what will happen in the next few weeks. No? Para naman po sa akin, meron na tayong sinusunod na proseso. Kung legally, hindi naman po legal na itawid ito sa next Congress, dapat wala na. So, sundin muna natin yung legal process. Kung ano yung legality ng impeachment. Once na sinabi ng Senado na itatawid dito sa next Congress, bilisan po natin kung wala na, based on evidence po tayo. Kung wala namang ebidensya, ganun naman po. Kaya nga impeachment court, pakinggan natin ang depensa, pakinggan po natin ang prosecution. Kung walang ebidensya, wala naman talaga, edi ano pang itagal natin dito? Para makapagtrabaho na tayo, masasayang lang po ang ating oras. Kung tatagal pa dyan, wala naman po ebidensya. So it will be based on evidence po. And I'm sure, ganun rin po ang aking mga kasamahan sa Senado. Titingnan po nila kung ano yung magiging ebidensya. And of course, yung legality, kung dapat ba siyang itawid sa next Congress. Since nandiyan na po yan, it was filed already.